Isa ka ba sa mga gustong pumunta dito sa Canada? At isa ka rin ba na nagbabalak na ibenta ang iyong mga ari-arian para lang makapunta dito sa Canada? Or gusto mo ba na mag-tourist at balak mo na maghanap na lang ng trabaho dito? Hello po mga katoto! Magandang umaga po sa inyong lahat at magandang gabi naman po dito sa Canada. Nabalitaan nyo na po ba kung ano yung mga nangyayari dito sa Canada na naghihigpit na ang gobyerno ng Canada? Isa ka ba sa mga gustong pumunta dito sa Canada? At isa ka rin ba na nagbabalak na ibenta ang iyong mga ari-arian para lang makapunta dito sa Canada? Or gusto mo ba na mag-tourist at balak mo na maghanap na lang ng trabaho dito kapag ikaw ay nakarating na dito sa Canada? Alam nyo mga katoto, usually po ganun po yung ginagawa ng mga nagtuturist. Pumupunta po dito, tapos yung karamihan po is binibenta po ang mga ari-arian dyan sa Pilipinas para makapunta lang po dito sa Canada. Pero kung napanood mo itong video na ito, tutuloy ka pa rin ba sa pinaplano mo na pumunta dito sa Canada? Magtuturist ka pa rin ba? Itutuloy mo pa rin ba ang pagbenta ng mga ari-arian mo para lang makapag-stay ka dito sa Canada at makapaghanap ka ng trabaho? Kung ikaw po ay nadaanan ng video na ito at hindi ka pa po nakakapag-subscribe sa RPTV, please po, don't forget to subscribe, like, and share para po mapanood po ng iba sa mga nagbabalak pong pumunta po dito sa Canada. Alam nyo ba mga katoto na dito po sa Canada ngayon ay talaga pong pahigpit na ng pahigpit. Lalo po nung pinalitan po yung Prime Minister dito sa Canada. So, marami na pong nagbago. Sa mga balita po dito, iba-iba pong mga nangyayari, gaya po ng mga napapauwi na mga student visa holder. Bakit nga ba sila pinapauwi? Kasi karamihan po kasi ng mga pumupunta dito na mga estudyante is hindi na sila umuwi after ng graduation nila. So, yung iba naman is yun lang yung ginagawa nilang way para makapunta dito sa Canada, and then maghahanap na sila ng work or magti-TNT, yung tinatawag na TNT. And then, syempre, maaapektuhan yung mga ibang mga foreign worker dito. Gaya po ng nangyayari ngayon. Dati po kasi, kung alam po ninyo na yung mga foreign worker dito, low wages man siya, median, or high wages, is kapag pumupunta po sila dito sa Canada as a working permit holder, nakukuha po nila yung mga family nila diyan sa Pilipinas at naidadala nila dito as a open work permit holder na nun. Pero dahil nga po sa mga nangyayari na mga, syempre, di rin natin maiwasan yung mga talagang eager na pumunta dito sa Canada, kahit ano po talaga ay gagawin nila para nang sa ganun ay magkaroon po sila ng visa dito sa Canada, which is nagkaroon po ng mas lalong naging problema ngayon kasi yun yung tinitignan ng gobyerno. Yung mga low wages ngayon is unti-unti nilang pinapauwi yung iba. And then, yung iba naman, yung mga estudyante na patapos na ang kanilang mga visa, yung mga open work permit na patapos na ang visa, yung palapit na ma-expired ang kanilang visa, unti-unti na po silang pinapauwi. Kung nabalitaan nyo po last year, marami pong napauwing mga visitor visa. So, sapilitan po sila na pinauwi kasi po ang dahilan po nila bakit nila unti-unting pinapaalis mga nandito na mga foreign worker. Kasi daw po, sabi nila na yung mga permanent residents, yung mga citizen, mga kabataan dito, nawawalan na sila ng trabaho. Bakit? Kasi daw po ang mga foreign worker ay ina-accept nila yung mga offer ng mga company kahit na po napakababang wages. Okay na lang sa kanila, which is unfair po sa ating mga foreign worker na nag-a-accept na lang tayo kasi nga wala na tayong ibang choice, gusto lang natin makapag-stay dito sa Canada. So yun po yung nagiging reason. Ang sabi nila, naaagawan na
ng mga foreign worker sa mga trabaho na dapat ay sa mga permanent residents or mga citizen dito. So, yun po yung isang reason nila. Kaya ini-scrap na nila ang lahat ng mga foreign worker. Unti-unti na po nilang binababaan or unti-unti na nilang inaalis ang mga foreign worker dito at lalo na po ang mga visitors visa. Kung ikaw po ay visitors visa, nakakuha ka ng LMIA at nakapasok ka or meron ka ng work permit at gusto mong umuwi ng Pilipinas, pero galing ka ng Pilipinas tapos pumunta ka dito as a tourist visa and then nag-convert ka ng work permit kasi nakahanap ka nga ng employer at gusto mong umuwi ng Pilipinas. Alam mo ba, Katoto, na pwede kang ma-offload kapag tourist visa ka, go to work permit? Kung isa kang tourist visa, nakakuha ka ng LMIA at ngayon ay meron ka ng work permit at uuwi ka ng Pilipinas. Para po hindi ka magaya sa mga na-upload, ang gagawin mo dapat ay ipa-verify mo muna yung iyong kontrata, ang iyong job offer. Kailangan mo pong ipa-verify muna yon. Isi-send mo yon sa IRCC and then isi-send back din sa'yo yon after nilang ma-verify at may tatak na verify. Para pag umuwi ka ng Pilipinas, pupunta ka na lang ng POAA para kumuha ng OAC. Hindi mo kailangan sabihin sa immigration sa Pilipinas, pagdating mo sa Pilipinas, na babalik ka ng Canada dahil may trabaho ka dito. You don't have to po na sabihin yon. Kasi meron po tayong mga kababayan na ganun po yung ginawa. And then, hindi na po sila nakabalik dito sa Canada. So, ito po ay awareness lang sa inyo, iba-iba po ang case. Meron pong nakakalusot at meron din pong hindi. Which is itong binabanggit ko ay nangyari po. Meron pong nangyaring ganito. Ito pong sinasabi ko ay hindi po haka-haka lang or sinasabi ko lang para magkaroon po kami ng views. Ito po ay sinasabi ko para maging aware po tayo, wala pong masama kung isisigurado natin yung ating sarili para hindi tayo magaya sa iba. Di po ba? So, mas maganda po kung nakasigurado na tayo pag umuwi ng Pilipinas, okay lahat. Pagbalik nyo dito, okay lahat. So, yun po yung the best na dapat natin gawin. Siguraduhin natin na lahat po ng mga documents natin ay okay lahat. Kasi po, ngayon po dito po sa Canada, marami na pong pagbabago dito sa Canada. Kung kayo po ay isang PGW o yung mga estudyante na nagtatrabaho at naghahanap ng LMIA. So, kung ako po sa inyo, ito po ay piece of advice lang na kahit po operan kayo ng magandang work, manager na position, make sure nyo po na yung papasukan ninyong amo ay willing silang suportahan kayo para ma-maintain nyo ang inyong status. Kasi kung bibigyan po kayo ng magandang offer or magandang sweldo, magandang position, pero pansamantala lang pala, is mas maganda po na maghanap po kayo ng magbibigay sa inyo ng talagang LMIA. Kasi once po na wala kayong LMIA or ma-expired na ang inyong status or ang inyong visa, may posibilidad po na mapauwi kayo sa Pilipinas sa panahon ngayon. Dahil po sa panahon ngayon, ang gobyerno po ng Canada ay naghihigpitan at unti-unti pong pinapauwi ang mga low wages or yung mga pa-expired na po ng visa. So, sana po ay maging awareness sa inyo ito at sana po
ay lahat po tayo ay mag-iingat at lagi po sana tayong gabayan ni God. Mag-pray lang po tayo, wala pong imposible sa Kanya at alam ko na kaya po namin, makakaya nyo din po. Tiwala lang po sa inyong sarili at pananampalataya sa Diyos. Hindi po madali ngayon sa mga nagbabalak po na pumunta dito. Wag po muna kayong magbenta ng mga ari-arian ninyo. Kasi po karamihan po dito sa Canada, meron pong mga ginagamit ang inyong mga status. Pinagkakakitaan kayo o ginagawang nang i-scam pa. Alam na nga na ang hirap-hirap na nga ng sitwasyon ng kapwa nating Pilipino. Pero yung iba po na mga kapwa pang mga Pilipino is ginagatasan pa yung kapwa nila. Imbis po na tulungan sila at bigyan po ng magandang advice, hinihingan pa ng malaking pera. Alam nyo ba mga katoto na kung hinihingan kayo ng 10,000 or 20,000 for LMIA, mag-isip po kayong mabuti. Hindi po ganun kadali ang pagpaprocess po ng LMIA ngayon dito sa Canada. Sa panahon po ngayon ay pahirapan po. Huwag po kayong magpapabudol sa mga kapwa nating Pilipino na buwaya na pinaghihirapan natin yung pera natin at nag-hope na makahanap tayo ng magandang trabaho dito, magandang opportunity, pero nagte-take advantage pa yung kapwa nating mga Pilipino. Imbis po na tulungan tayo para maging maayos yung ating buhay dito, mas lalo pa po nilang pinapahirap dahil hinihingan niya po tayo ng pera para lang sa mga hindi na pala pwede. So, sana po magkapulot po kayo ng konting kaalaman sa video na ito at mag-isip-isip po ang mga nandyan pa sa Pilipinas na gustong pumunta dito sa Canada dahil pahirapan po ang pagkuha o pag-process ng LMIA. Huwag po kayong magpapabudol at magbibigay po ng malaking halaga sa mga tao na alam po natin na nang i-scam lang pala. So, mahirap pong kitain ng pera mga katoto. Alam ko po yon. Kaya sana po ay bago nyo po pakawalan ang pera na nasa bulsa ninyo, siguraduhin po ninyo na legit yung kausap ninyo at higit po sa lahat, siguraduhin po na kayo po ay meron talagang pupuntahan dito sa Canada at siguraduhin po ninyo na lahat po ng pinapalabas ninyo ay hindi po utang para nang sa ganon ay hindi po ito magdagdag dahil po sa malaking interest. Dahil po sa kagustuhan lang po natin na makapunta dito sa Canada, which is hindi po pwedeng ipilit kung talagang hindi pa pwede. Pero kung totoo na meron kayong magandang opportunity or meron kayong maganda at okay na trabaho dito na sigurado kayo, why not coconut? Okay po na pumunta dito sa Canada. Pero, again po, uulitin ko, sa panahon po ngayon, dahil po sa pagbabago ng gobyerno or ng Prime Minister dito sa Canada, pahirapan po. Yun lamang po at maraming salamat. Sana po ay nakakuha po kayo ng konting tips or konting aral. Sana po ay maging maayos po ang ating mga kalagayan dito sa Canada. At sa lahat po, God bless you all mga katoto at ingat po tayong lahat. Huwag po tayong magpapa-scam. Thank you po. Don't forget to subscribe RP TV. Thank you.